Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po ang inyong kaibigan si Organic Man o si Konsehal Arman Palma, also known as Organic Man, at tayo po ay live dito po sa Channel 6 dito kay Papa Dave. At medyo napaaga po tayo ngayon sapagkat marami po ang mga activities ng kaming mga konsehales ng bayan sa buong Marinduque po ito, ano? At simultaneous po ang mga event at meron po mamaya po ay may tinatawag po kaming PCL Night or Philippine Consulars League na gaganapin po diyan po sa Buwak, at ang lahat po ng mga konsehales ng Marinduque ay dadalo po dito. Kaya lamang ang inyong lingkod ay may posibilidad na hindi po makadalo dito sapagkat sa aking distrito po ay nasakop ng aking distrito sa barangay sa Isla ng Pulo ay ngayon po ay bisperas ng piyesta. Okay? Bisperas po ng piyesta at siyempre ay tayo po ay ma-attend at bilang isang konsehal ng bayan at the same time po ay district councilor ng District 5, ako po ay a-attend dito po sa piyesta o sa bisperas. Mamaya po ay may kasiyahan mamayang gabi. At bago po ako magpatuloy ay nandyan po aking kaibigan at ang kilala ng lahat, ang ate at ang madam ng lahat, Ma'am Evelyn Rehencia Briol ng Pan Island. Magandang umaga, ma'am. Okay, so nice to be back, Sir Dave. At nandito po tayo ngayon. At ngayon po, alam nyo po mga kaibigan, ito po yung nare-recall ko habang nag-drive ako kanina, ay may narinig po ako na sounds na nag-remind sa akin na malapit na po pala ang Pasko. Merry Christmas po sa lahat. Ano po? Ay grabe, malapit na. At ang simoy ng hangin ay talaga naman pong napakalamig na rin o lumalamig na sa umaga. Ano? At ingat-ingat din po at the same time sapagkat nagadalwa po ang klima ngayon. Nagadalwa ang klima, mainit, malamig, sipon ang lahat. Ano po? Ayan po, malapit na pong sumaya ang lahat po ng empleyado, kawani ng gobyerno at kawani ng mga pribado man sapagkat tatanggap na po sila ng kanilang Christmas bonus. Ayan. Nako, nakakatuwa. Napalakpak po ang mga staff po dito sapagkat nakatingin po sa kanilang boss na mukhang magbibigay ng maagang Christmas bonus, si Papa Dave. Talaga naman, oo. Merry Christmas po! Merry Christmas sa lahat! At ang alam mo namang Christmas po ay lalo na po dito sa Pilipinas ay napakahaba po ng anong tawag dito? Selebrasyon ng Christmas. Pagpatong pa lang ng number month ay nasilip na po sa mga binta-binta na si Mr. Jose Marichan. Ayan. At si Pastora Vicky po ay sabi po niya, hello po, Konsehal Arman Palma. At ganoon din po, Merry Christmas daw po. Sabi po ni Ma'am Evelyn Rehencia Briol. Ayan. At alam niyo po ba na 88 days na lang before Christmas? So ibig sabihin, Papa Dave, 88 ngayon, bukas ay 87 at sa mga luwa ay 86. At magugulat ka na lang, 10 araw na lamang, Christmas na! Kumusta ang Christmas mo? Malamig ba? Literal bang malamig? Walang kayakap sa Pasko? Ang kaya ko lang ipagmalaki ay may kayakap ako. Sa Paskong darating, ang tanong, kumusta ka naman? Maganda ang ngiti ng mga staff dito na posibleng may kayakap pero malungkot ang mga wala. Ayan. Ayan. So, sa lahat po ng mamamayan ng Santa Cruz sa 55 Barangay, sa ating 55 Barangay Captain ng 55 Barangay, magandang umaga po. At sa lahat po ng mga opisyales po ng 55 Barangay na yan, ang mga kagawad, mga sekretary, mga treasurer, mga bantay bayan, barangay tanod, at lahat po ng mga appointed officials at elected officials, magandang umaga po. Ganon din po ang pamunuan ng
ating pong palengke, ang mga market vendors. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang ating mga kaibigang magtitinda at mga negosyante dyan sa palengke ng Santa Cruz? Ganon din po, binabati rin po natin ang lahat ng mga tricycle driver, ang mga TODA at operator po at driver association ng TODA. Ayan, nawala ang Christmas bonus natin na sound So, ito po, ganun din po ang mga kaibigan natin na mga kapulisan. Ay, kumusta po kayo? Taga BGMP, taga Bureau of Fire, kumusta po kayo? Ang pinuno ng kapulisan na walang iba po kundi si Major Aldrin Cordero. Sir, kuya, magandang umaga. Talaga namang hindi ko man pinopromote, ay talaga pong nakikita po ang kanyang success sa kanyang pagninegosyo na ang Marinduque Lechon. Naku, sana naman. Bekenemen, natanggap din po kami. Okay, now, At si Mr. Francis Aguilar, ating kaibigan po yan, ay talaga naman po nakatunghay sa atin. At ang pinsan ko, si Marivic Palma. Good morning, Insan. Ayan ang sabi po niya. At shout out po. At nandyan po ang magandang kapitan ng Barangay Hulo. At may balita ako sa dito, Papa Dave. Talaga namang malaban ang mga taga-Barangay Hulo. At palagay ko ay Barangay Kinyaman, correct me if I am wrong, Kapitana Rosalie Rica Huerta. At galaban niya sa Sabado. Sa sobrang tuwa ko, ako'y may schedule, ako'y maparyan at gusto kong manood. Ay talaga naman, oo. Shout out po kay sa isang magaling na konsehal ng bayan mula sa bayan ng Buaca. Walang iba po kundi si Konsehal Louie. Shout out my friend, sabi niya. Ito po ang idol ko pagdating. Magaling mag-MC, magaling na legislator, magandang lalaki, isang magaling na leader. Shout out, idol. At mula naman tayo, imagine mo hanggang Mindanao may nanonood sa atin. At Mindanao, si Dondon Abihar mula sa Zamboanga. Buenos dias, amigas. Okay, now, mga kaibigan, at yun po yung mga pagbati natin. At kung meron man po mamaya ay abatiin ko po kayong lahat. At ngayon po ay napakainit po ng mga balita po. Balitang talaga namang kailangang malaman po ng ating mga kababayan. Balitang kailangan magkaroon ng maayos na impormasyon ang ating mga kababayang Santa Cruzin sapagkat meron na naman pong isang virus na talaga namang nakakatakot isipin na wag na sanang mangyari ang nakaraang outbreak ng tinatawag nating coronavirus. At meron na naman pong Nipah virus mula po ito sa India. At ganoon din po ang source po at ang main reason kung bakit nagkaroon ng Nipah virus ay ito daw po ay nandahil din sa mga paniki na naman. So talaga naman po at nakakatakot at di umano base po sa nabasa ko sa GMA News ay meron na raw pong 2 nasawi dahil po dito sa Nipah virus na ito. Ito ang dapat mai-monitor ng ating national government, lalong-lalo na sa airport natin na nawa ay ma-intercept natin lahat ang posibleng pagpasok ng mga Nipah virus na ito. Talaga namang nakakatakot po ito at nawa ay hindi na pumasok dito, lalo na po dito sa ating bansa, particular po dito sa lalawigan ng Santa Cruz at lalawigan ng Marinduque at bayan ng Santa Cruz. May nagapahay at ito yung sinasambit mo kanina, si Jaime Martin Revilla Vargas. Ito ay aking ka-business partner at ito yung sinasabi kong negosyo na dinadala dito ni Kuya Jaime Martin Revilla Vargas. Ito yung tubong Marinduque rin, mga Revilla. Ano po? At ito po ay mula sa aming kumpanya
sa Maximum 88 Corporation na pag-aari ng isa nating mga kababayan na sila Ate Vanessa at si Vanessa Rejano Dapiton at Mark Dapiton. Ayan. At ang aking pamangkin, si Efraim Palma, is also watching. Si Ma'am Nancy Piñaverde Macapia is also watching. Ma'am, hindi pa ako nakakadalaw sa iyo dyan. At yung aking order, ang aking order ay hindi ko pa yata nakukuha. Hindi ko pa nga alam kung na-order ko na sa iyo. But anyway, dadaan po tayo dyan mamaya. At balikan po natin ang Nipah virus. Talaga naman po ito ay mapaminsala. Kaya dapat ito po ay masawata sa salitang Marinduque. Ay masawata po ito na hindi na makapasok dito sapagkat talaga namang ito ay mapaminsala, Papa Dave. Ano? At yung Christmas bonus natin ay nawawala na naman. At muli ay dito po sa ating mga kababayan, ingat-ingat po sa pagbabago ng klima. At ang aking pong dalawang anak at ang aking isang asawa ay nagkaroon po ng trangkaso. Nangiti sila. Talaga naman po, isa lamang po ang aking asawa. Sabi ko nga ay hindi na ako gadagdag sapagkat ang isa ay magastos na, dagdagan pa, ay di mas magastos pa. Okay? So, si Kuya Benny Hisule is also watching. Kumusta po kayo? Now, at Papa Dave, sobrang dito rin po sa ating bayan ay iba-iba ang klima, no? At na ulan, na init, maigi kong mainit. Ay pero pag nilamig ka at nag-aisa ka, yari ka. Kagabi ramdam ko ang lamig ng gabi sapagkat nag-aisa ako sa aming bahay. Datapat wala akong katabi ay naisip ko na lamang ang mainit na pagmamahal ng aking asawa para sa gayon ay uminit din po ang aking gabi. Ayan. Ang aking Christmas bonus. Aba, baka naman po doon sa mga may-ari ng studio dyan, nagangitian na po yung mga inyong mga kasama. Okay, anyway, so Papa Dave at maiba po tayo ay meron pong update mamaya sa atin at nakakalungkot na balita rin po. Nakakalungkot na balita ang ating pong nabalitaan kanina lamang dyan po sa bayan ng Gasan. At sa bayan ng Gasan, di umano ay nagkaroon ng sunog at kala ko isa lamang ang sunog kung hindi po ako nagkakamali ay 3 4 na kabahayan kasama ang bagong isang tayong malaking tindahan di umano ay natupok ng mapaminsalang apoy. Kaya maya-maya po after 4-hour commercial ay nakikita nyo po dyan sa screen ay yung wala pa. Mamaya po ay mai-interview po natin ang isang opisyales ng bayan ng ang ating kaibigan. Actually, ate ko ito. Once we say ate, sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ito po ay ate kasi asawa po ito ng ni Kuya President ng Eagles na si Kuya Andrew Iturralde. Wala po yung iba kundi si Ate Dalia Nunez Iturralde. Maya-maya lamang po yan. Pero bago po ang lahat, tayo po muna siguro, Papa Dave, ay mag-commercial po muna. Okay. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan.
walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, maging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Hello. Hello po. Ayan. Standby po muna, Direktora. At maganda. Ayan po, nabalik po tayo ngayon. At ang Pasko natin, sounds natin. Ayan, para maganda ang ating mamamasko tayo ngayon kay Direktora. At yan po, nagbabalik po tayo ngayon, ating mga kaibigan, mga kababayan mula sa bayan ng Santa Cruz at sa kabuuan ng Marinduque, sa lalawigan ng Marinduque. At isa po sa pinaka-araw-araw pinag-uusapan sa aming GC, ang siyempre, ang talagang isa sa pinakaabala at hindi na halos po natutulog na personalidad dito sa ating bayan ay walang iba po, siyempre, ang ating direktora ng Marelco dito sa bayan ng Santa Cruz. At marami po ang nakakapanayam namin at naaawa na rin ako dito at kasi siya minsan ang 24 hours halos na natatanong. Pero mangungumusta lang po muna tayo sa ating kaibigan na walang iba po, si Direktora Glenda. Magandang umaga po, Madam Direktora Glenda. Good morning, Consi. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers and listener po. Ayan. Good morning po. At yan po, magandang umaga rin po at wala kang kasing ganda sa umaga po, Direktora. Eh di, yan na naman yan. Yan po ang ating Direktora Glenda. Tumakal yung aso ko. yung aso mukhang nagawala dyan, baka inabot yung pusang nadaan. Talagang ganun yan. Pagka yan ay nagngiyaw, yan ay pusa, hindi yan aso. But anyway, kumusta po kayo, Direktora? Konti, okay naman. Natutulog din naman kahit na brown out. Brown out. Isa po muna ulit pagbati para po sa ating mga kababayan ng Santa Cruz, Direktora. Opo, good morning po sa 55 na barangay ng Santa Cruz. At syempre sa ating mga BAPA officer. Sa 16 ng mga member consumer, good morning sa inyong lahat. Ayan, good morning po, Direktora. Direktora, isa po sa mga, alam ko po, pasensya na po kuminsan ay ako'y nasa GC, ay kala ng iba ako'y nang-aasar lang. Hindi ako nang-aasar. At tayo man po na mga opisyales ng Marelco at opisyales ng bayan,
ay pare-parehas po tayo. Gusto kong maintindihan po ng ating mga kababayan na pare-parehas po tayong pag nag-brown out ay talaga namang lahat tayo apektado. So ito po ay gusto ko lamang po na linawin din at kuminsan baka ma-misinterpret po ng lahat. At kuminsan si direktora naman po ay tao din, natutulog din. Kaya po pag hindi po kayo na-response o na-replyan doon sa ating GC at hindi po kayo nasagot kung sakasakali po kayo natawag, ay pagpasensyahan nyo na po. Ako na po ang nanghihingi sapagkat ito pong ating kaibigan na direktor na ito ay siyempre hindi na ito natutulog, na idlip na lamang. So, at isa rin po siya sa mga kumbaga direktora po siya, oo, pero siya po ay isa rin consumer ng Marelco at isa rin po sa napapagbuntunan lamang kuminsan ng mga tanong sapagkat siya nga po ang direktora. Pero, direktora, matanong ko lamang po, ano po ang sitwasyon po ngayon? At meron po ba tayong mga schedule brownout at saan po ito? Sa ngayon, Consi, wala pa tayo yung mga unscheduled na binababa. Pero yung mga, hindi ko sinasabi, yung mga unscheduled brownout, yun yung mga hindi natin kontrolado. Opo. So, ngayon po, yung dito Braga Feeder 2, kaninang umaga, siguro napapanood nyo rin yung mga nasunugan, kaya tayo nagpatay saan. Opo. Pagdating naman po sa Napocor, last week po ay nagkaroon kami ng pagpupulong with NPC at yung pong nire-request ninyo na mapasama natin sila sa GC ay napaka-imposible daw po. Di mano po ay dahil po sila may mga committee sa komunikasyon na sila lamang yung may karapatang maglabas ng impormasyon na tungkol po sa NPC. At ito po ay nasa head office sa Manila. Kaya kung sino man po yung mga nakakasagot, ito po ay mga fake account o may mga sinasabi na sa email, sapagkat isa lamang po ang maaaring maglabas ng impormasyon tungkol sa NPC. Kaya po ito po yung kanilang departamento na nasa kabila. So may naga-fake news din pala. Naga-fake news. Opo. Kaya dapat po ang laging abangan ng ating mga kababayan, direktora, ay ang opisyal na nilalabas o binababa ng Marelco. Ano po? Opo. Kasi po nagiging main reason at kuminsan napapag-usapan po lagi direktora pag hindi daw Feeder 1, Feeder 2, Feeder 3, Feeder 4. Tama. Talagang gano'n. At kasi yun naman talaga ang rason. Ano po? At gusto ko lang pong naghahanap pa siguro ng ibang mga kasagutan yung iba. Pero alam ko yun na po ang pinakang reason. Marami po ako kuminsan nababasa dyan. Bakit gaon? Ang nagiging rason, isa sa mga reason ay nadidelay ang delivery ng ating fuel. Ano po? At ito po ay hindi nyo makokontrol bilang taga Marelco. Tama po ba ako, direktora? Actually po, maraming resolution na pinreward na ang Marelco sa NTC regarding that matter. Kasi po ang sinasagot din sa amin ng NTC ay ito po ay pagdating po sa financial status nila ng NTC at ng Petron. Nakakabayad po marahil sa NTC sa Petron, pero dahil po yung kanilang tracking ay medyo na-delay. Hindi lang naman po dito yan. Maging sa ibang lugar po na may NTC din ay ganun din na nangyayari. Kasi po ang isa po sa talagang napag-usapan namin ng last meeting namin sa NTC ay kaya daw po di umano na nag-delay ang Petron ay dahil po once na po ang isang lugar din o isang dinideliveran din nila ng fuel ay na-delay po. Yan po ay 128 na kooperatiba ay halos delay na rin ang fuel. At sila pa rin po ang nanalo sa bidding. Ngayon po, tingin ko po ang NTC. Wala bang penalty ang Petron kapag mga delay? Dahil syempre ang ating po mga member consumer ay ang unang binabagsakan niyan ay talagang ang co-op. Kaya lamang po ay sila po ay nagbaba na rin ng penalty sa Petron at maaari pong sila po yun
hindi po ang co-op ang makaampi pwedeng mag-ano ng penalty. Si NTC po ang pwedeng mag-ano ng penalty sa kanila. Okay. Usapan po ng Petron at ng NTC. Okay. Kaya lamang po, ito po ay I hope na magiging klaro po ito, nagiging klaro sa lahat po ng ating mga tagapakinig, na ating mga kababayan dito sa bayan ng Santa Cruz at probinsya ng Marinduque, na itong sinasabi po ng ating direktora. Kasi kuminsan ang inasabi, direktora, with due respect, ano po ang inasabi, lalo na po sa Napocor, ay ang kuminsan sa GC kasi natin at ang ating palabas sa ating mga memo kuminsan o advisory ay sinasabi na wala pang fuel kaya magkakaroon ng load shedding, ano ba? Opo, tama po. Ang isa, at syempre malikot din ang isip ng ating mga kababayan at itong mga tanong na ito ay ganito, bakit lagi na lamang nadidelay ang dating ng fuel natin samantalang they all know na kung ano ang consumption ng makina nila, di ba? So kung alam nila, meaning sa isang drum, assuming ito ay mag-last for at least sabihin na nating 1 hour, meaning kung isa o dalawang drum na lang, alam na nila at dapat sila ay magaling sa forecasting pagdating sa gasoline o sa fuel, madam. Opo, tama ka, Conchi. Actually, yan sa kanila last time. Sabi ko, di ba dapat mas alam nila kung ano ang consumption ng Marinduque sa isang araw. At sinagot nila ako na ito ay may 4 na truck. Kailangan ang makonsumption sa loob lang po ng isang araw. And every day daw po ay ito ay pinapalo up nila. Every day silang nagre-request sa taas. So talagang nakikita ko po ang may problema talaga dito ay yung kanilang tracking. So, yung kanilang, kasi parang naputol si direktora. So, habang naputol po si direktora ay shout out po, babalikan po natin si direktora. Ay nandiyan po at naka-tune in po sa atin si May Antagle, si Marisa Palma. Shout out po kay Baby La Peña at Ma'am Luella Maris. At ganyan din po, nasa linya rin po natin at nakanonood din po natin ang isang simpatiko ng region, STR2 region na walang iba po ang aming Regional Governor Richard Portugal, Catani Portugal. At pa-shoutout daw po sa mga taga-Pulo, Consi, happy fiesta raw sa mga taga-Pulo. At si Ma'am Geraldine Cardenas is also watching. Juana Balingit is also watching. Madam, good morning. Ayan. At balikan na po muna ulit natin ang ating direktora, Direktora Glenda. Sa naputol po natin, pati yung aso natin, yung aso ni direktora ay nabatok na maigi. At siguro ay naiinitan dahil brownout. Okay, hindi po. Joke lang. Baka yung aso ay may nakikita lang. Napo-forecast lang yung aso na baka mag-brownout. Ganun lang, Bonti. Ang nakikita ko kasi talagang may problema ay funding ng NTC. Kasi parang ganyan po ang pagkakaunawa ko dun sa discussion namin last time. Sinang nagtaon nanalo sa bidig sa Petron. Oo. And then, yung funding nila, hindi pa kontrata syempre nila. Okay. So yung hauling nila ang mukhang may problema. Kaya lang syempre, hindi naman natin ito po pwedeng isabihin sa ating mga member consumer dahil malamang ang magiging epekto nito ay bakit hindi ginagawa ng paraan pagdating sa kooperatiba. Sa ating part siguro, lalo na po sa mga board of directors, tayo naman po, alam niyo naman po kung ano lamang ang ating kapasidad pagdating sa management, sa co-op at sa mga member consumer. Katulad niyo po, policy maker tayo. At kami, kahit na kami ay lampas sa aming obligasyon, ay talagang ginagawa po namin ng paraan yan. Time to time po ay nakikipag-audit tayo sa LPC. So, yun po siguro yung ating magagawa. At dito po nga huli, napagkaisip po namin na talagang sumulat ulit sa MPC at mag-set ulit ng panibagong meeting. At
magbaba ulit po sila ng memo para hindi naman po laging si Marelco ang ating laging nasismite, no, pagdating sa bagay na yan. So siguro po, i-update ko na lang din po ulit kayo sa susunod po ng mga discussions within PISMIT sa GC po natin. Okay po, malinaw po yan. Very well said. At yan po ang paliwanag ng ating Direktora Glenda Mendoza. At kanina ay medyo Direktora Glenda, ay ako ay nadidistract lamang. At mamaya balikan mo, nadidistract ako sapagkat nakikita ko yung isang napakagandang larawan ng isang babae sa screen na nagngangalang Direktora Glenda Mendoza. At napakaganda ng litrato kanina. Sabi ko, ay, metras ako'y maganda at marami pang maipupukol na katanungan sa iyo, ay nadistract ako sapagkat ang kagandahan mula sa kilo-kilo ng Santa Cruz, Marinduque ay nakahamba lang sa aking pagmumukha, kaya ako nadistract kanina. Sana ko kasi ay isang araw ay makapunta din ako dyan sa live mo. Opo, at tuwing Huwebes po tayo, napaagalaan po tayo. Ngayon pong Huwebes, sa madating na Huwebes ay po pwede po kitang imbitahan na makarating sige po dito. Sige po. At wag ka po. Yung iba rin katanungan ng mga tao ay taga masagot na rin po natin. Ano po? Gapatawag tayo ng mga direktang katanungan. Parang ganun ang agawin natin. At pagka-direktora ha, hindi ka na po, pag pumarito ka po, wag ka na pong kakapakaabala ha. Lilima po ang staff dito, pang-anim po ako. So okay, noted po, Consi, noted. At hindi naman po kami. Joke lang po yun mula po kay Konsihal. Lambing lamang ng isang konsihal. Ayan po, ngayon po, parting words, Direktora, bago po tayo magpaalam. Ako po siguro, Consi, ako nagpapasalamat syempre sa iyo sa lagi mo pagsuporta sa ating co-op. Thank you so much din po sa lahat ng tao na nagtitiwala pa rin po pagdating po sa ating kooperatiba. At humihingi rin po ako ng mas malawak na pangunawa. At lahat po ng kooperatiba ay ayaw po ng brownout. Totoo po yan. Tama po. Totoo po, lahat po tayo. Dahil lahat naman tayo, tulad niyo po ng sinabi niyo kanina, lahat naman tayo ay mga member consumer ng kooperatiba. Ito po ay atin. Tama po. Yun naman po, Consi. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan, aking mga kababayan dito sa bayan ng Santa Cruz. Yan po ang ating Direktora Glenda at naipaliwanag po ang ilan po sa mga usapin po, lalo na po sa usapang Marelco usapang kuminsan ay nangyayaring brownout po dito sa ating bayan. Kaya with that, Direktora, maraming salamat po sa iyong oras na ibinigay niyo po sa amin. Mabuhay ka, mabuhay ang Marelco. Thank you, Consi. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Marami po ang nagpapa-shoutout at nandiyan din po, Happy Fiesta po sa Barangay Pulo. Sabi po ni Snooki Ko Studio, Ani Riego sa Ayo, at sabi po rin ni Brother Boyet Panuelos Rohil is also watching. At sabi po niya ay, hello Kuya Consi. Yan, good morning po. Good morning sa lahat ng mga taga-isla ng Pulo. Happy Fiesta. Happy Fiesta po at mamaya po ay nandyan po ang inyong lingkod. At para po sa kaalaman ng lahat ng taga-District 5 at ang District 5 po ay Pulo, Maniwaya, Mungpong, Buyabod at Manlibunan. Yan po ang ating nasasakupan ngayon na distrito at ako po ang District Councilor dyan. At bilang District Councilor po ng nasabing isla o na may piyesta, mamaya po ako po ay dadalo sa kasiyahan po dyan sa ating isla ng Barangay Pulo. Ayan. Maya-maya po, stay tuned po tayo sapagkat mamaya po ay makakapanayan po natin at hingi po tayo ng update sa nangyaring sunog po dyan sa bayan ng Gasan. At makakapanayan po natin maya-maya ang isa sa mga opisyal ng bayan ng Gasan na walang iba kundi si Ma'am Dalia Nunez Iturralde. Yan po muna at tayo po ay maghahanap buhay muna. Magko-commercial lang po muna tayo.
Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. 6 na bayan dito sa ating lalawigan. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyan. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, maging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GR Cat V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko. Kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco! Mga mamis, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka na lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Pwede na? Okay. Ayan, at nagbabalik po ang inyong konsehal ng bayan, si Konsehal Arman Palma, also known as Organic Man, dito sa Usapan with Organic Man. Ayan. At katulad po ng aking pinangako po kanina, ay tayo po ay maghihingi po ng update sa isa sa mga opisyal ng ating ng bayan ng Gasan, nang walang iba po kundi si Ma'am Dalia Nunez Iturralde, kaugnay sa nangyari pong sunog
dyan po sa bayan ng Gasan. At alam ko po nasa linya na po ang ating kaibigan, si Madam Dalia Nunez Iturralde. Magandang umaga po, Ma'am Dalia. Magandang umaga din po, Kuya. Magandang umaga po. Kita po ngayon ate ay live dito po sa JR Cat TV sa Channel 6 dito po sa Santa Cruz at nakatanggap po kami ng balita na kagabi po ay nagkaroon po ng sunog diyan po sa tapat daw di umano ng munisipyo diyan sa Gasan. At matanong ko lang po, Ma'am Dalia, si Ma'am Dalia po ay information officer. Tama po ba ako? Yes po. Information officer ng bayan ng Gasan. At manghihingilaan po kami ng update, Ate Dalia. Ate Dalia ang tawag ko sa kanya, hindi dahil may edad siya sa akin, kundi siya ay aking ate sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ate, matanong ko lang po, ano po ang nangyari? Anong oras po nagsimula ang sunog kahagabi? Apo. Kanina po yan, mga basically 3:30 po ng umaga. Nag-start po yung sunog. Wow, at nakikita po namin sa screen kung ano po, kalaki po yung apoy, sobrang laki. At ano po ang nangyari? Ano po yung mga establishmento o ano po ba ito? Bahay ba ito o ng mga nasunog? May isang food corner po yan. Doon po nag-start yung sunog. Then yung katabi po ay isang bakanteng bakahay na walang nakatira. Then meron pong residential house. Bali, 2 po yon na meron sa ilalim na tindahan din. Wow, at yan ay po ay nakikita ko pag nadyan po ako at medyo parang bago pa yung tindahan na yan kung hindi ako nagkakamali po. Ano po, Ma'am? Bagong katatayo lang po. Actually, bagong ka-locate lang po nila. Kasi yung pong building ay old house po siya, made of light materials. Oh my goodness. At ito po ay isa sa mga matatandang bahay o structure dyan sa lugar na yan. Ano po? Tama po ba? Yes po. Oh, nakakalungkot. At ilan po bale ang nasunog natin? Ilang kabahayan po ito o struktura? Bali po, 4 po na old houses po siya na meron pong commercial area. Wow, nakakalungkot pong isipin yan at ito pong pangyayari po na ito sa naganap po sa bayan ng Gasan ay talagang nakakalungkot sapagkat launang-una ay malapit na po ang Kapaskuhan ay hindi ko po alam kung paano po magkaroon po ng pag-celebrate ng Kapaskuhan. At makikibalita, wala naman po ito tayong nasaktan na ating mga kababayan dyan, Ma'am Dalia. Wala naman po. Nailabas po agad yung isang matanda doon na nakatira sa isang residential house. May matanda pong nailabas. Maigi na laangat po at nakita kaagad. Sa kabila po niyan, nagkaroon man, malungkot man itong mga balitang ito na nangyari po sa bayan ng Gasan. Pero ang isang magandang balita naman po dyan ay wala pong casualty dito po sa naganap na sunog. At ganun pa man, sabi nga ni po ng kasabihan, di bali ka na raw manakawan, wag ka lamang daw masunugan po. Ano po? So, ng alas 3 nagsimula, Ma'am Dalia, at anong oras po ito natapos? Nagkaroon ng fire out? 3:30 a.m. po siya nag-start. Tapos, mga 5:30 po, fire under control na po siya. Mabilis din po pala. Mabuti mabilis na lang. Po. Maraming salamat po sa ating mabilis na aksyon ng ating BFP. Mga responders po natin, especially po yung ating 3 hari, Morion Maticas Eagles Club at Kabalikat Gasan. Wow, shout out po, special shout out, special mention sa ating mga kabrad, kasis ng The Fraternal Orders of Eagles, lalo na po ang grupo ng 3 hari, Maticas Eagles Club. Napangunguna siyempre ng inyong asawa na walang iba kundi ang matipunong, magandang lalaking presidente, Kuya Alexandros Andro Iturralde. Thank you so much po. At sa lahat, siyempre, sa BFP, ay maraming salamat po sa mabilis na pag-responde. Ano po? So wala na po at ngayon po naman ay inaayos na po siguro o okay na po yung area. Wala na pong ngayong problema. May clearing operation po siya pero under investigation pa rin po yung pinagsimulan. Opo. Sunog. Ano po yung cause ng sunog? Ano po?
Apo, ano po ngayon? Nasaan po kayo mga nasunugan kaya ngayon, Madam Dalia? Apo, temporarily po sila ay naka-shelter sa DJ Plaza kay Sir Batley po. So nakadyan po muna sila. Ano po? At Apo, hanggang sa siguro, isang hotel po. Sa isang hotel. Okay, nakakalungkot po. At nawa, alam ko namang nandyan ang ating pamahalaan ng lokal ng Gasan. At the same time, nandyan din po ang ating mga kapatiran sa Eagles na for sure na tayo po ay, yan po ay nandyan para tayo po ay mabilis na sumuporta sa grupo na to. Natukoy na, no? Tukoy na yung pinagmulan ng sunog, yung Ma'am Delia? Hindi pa po, under investigation pa po yung cause po noong sunog. Pero saan po nagsimula yung sunog? Sa tindahan? Doon po sa mismong food corner po. Oh, possible ay ito naman po ay sa pantaha ko lamang bilang ako ano. Mm-hmm. Possible ay overload ng kuryente or possible. Pero yun po ay sarili ko pong idea. Okay? With that, Ma'am Dalia, Ate Dalia, ay kami po dito po sa istasyon sa Marinduque ngayon at dito po sa JR Cat TV ay nagpapasalamat po sa inyong oras at pagbigay ng update po sa nangyaring sunog po dyan sa barangay, sa bayan ng Gasan, partikular po sa poblasyon. Maraming salamat din po, Kuya, at mabuhay po ang The Philippine Eagles. Mabuhay po, mabuhay po. Maraming salamat po. At yan po mga kaibigan, ang ating ate, ang opisyal ng bayan ng Gasan, si Ate Dalia Iturralde. Thank you so much. Ayan, at talagang nakakalungkot pagka may ganyan, ano po? At talaga namang hindi natin maiiwasan yun. Pwede yung maiwasan. At shout out kay Papa Riggs. Wow, si Papa Riggs ay nakatunghay sa ating live. November pa ako mauwi, sabi ni Jewelyn. At ang aking classmate na si Jocelyn Pasigan, good morning. Shout out daw, sabi po ni Leonicel Noriel Panuelos Ortesido. Ayan. Ayan. At siguro ay maya-maya po ay tayo ay magpapaalam na. At siyempre muli ay shout out po sa ating mga kaibigan sa pamunuan po ng munisipyo, ang ating Mayora Marisa Red, Vice Mayor Babs, mga konsihales, aking mga kasamang mga konsihales, at ang ating mga kaibigan sa lahat ng nakikinig at napapanood, ang aking mga kaibigan pastor, mga pare, at lahat po ng mga basta po nang naka-tune in ngayon ay patuloy niyo po tangkilikin ang programang Usapan with Organic Man tuwing alas 4 hanggang alas 5. Pero ngayon po ay napaaga po kita. Ano? At may repeat po tayo, i-replay po ito tuwing 11. At sa susunod po ay pipilitin po nating makuha at makapanayam ang isa sa mga senador po ng ating nagkaroon po kami ng initial na usapan ni Senator Jingo Estrada at possible po ay makausap natin siya dahil alam nyo naman at lagi siyang nasa Senate hearing at yung Senate hearing ay talaga namang mainit na sila yung tumatayo doon. So, the Honorable Senator Jingo Estrada ay posibleng makapanayam natin sa isang linggo. Ano po? So, with that, aking mga kabayan, ito po ang inyong konsihal Arman Murillo Palma, also known as Organic Man. Dito sa Usapan with Organic Man ay pasamantalang nagpapaalam. Marami pong salamat. Mabuhay ang Santa Cruz, mabuhay ang Marinduqueño, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone! Palagi ang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat.
kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta kabayan? Ikomento sa ibaba, sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon, para hindi naman tayo na nakatigil lang at maghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, maging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño.